Ang aga ni Noah Nakita ko siya kaalis lang. Nagpunta na naman pala siya dito sa clinic. At Stella, nandiyan ka na pala. Ikaw rin, ang aga mo, himala, di kaya tinanghali ngayon. Nagising kasi ako ng maaga dahil tinawagan ako ng asawa mo. Hinahanap ka niya sa akin. Hindi ka raw umuwi kagabi. Talaga? May pinuntahan lang ako eh. Hindi na ako nakapagsabi sa kanya kasi... Saan, Elise? Saan ka galing kagabi at hindi mo man lang nagawang mag-text para magpaalam sa asawa mo? Alam mong sasampa na ulit siya ng barko next week. Teka, ano ka ba Stella? Bakit ba ganyan ang tono mo? Daig mo pa si mami ko mang-interrogate eh. Nagpunta lang naman ako sa Laguna dahil nakipag-meet ako sa supplier. Para dun sa new tools na kailangan natin dito sa clinic. Tapos hindi ko na malayang naiwan ko pala yung cellphone ko dito sa office kaya di ko na nakontak si Manuel. Isa pa palagi rin naman siyang busy. I didn't expect na hahanapin niya ako sa iyo. Inaasahan mo bang maniniwala ako sa palusot mong yan? Ha? Tinawagan ako ni Mr. Arevalo ng isang araw. Sinabi niya sa akin na nakapag-usap na daw kayo at okay ng deal. Kaya i-deliver na lang daw nila dito mismo sa clinic natin yung mga in-order nating tools. So, sinong kausap mo sa Laguna? Sinong kasama mo doon? Stella, kasi... Sorry, Elise. Pero hindi ko kayang itolerate tong ginagawa mo. Hindi tamang lokohin mo si Manuel. Kahit pa may tampuhan kayo ngayon. Wala akong alam sa sinasabi mo, Stella. Kung ayaw mo na sa kanya, makipaghiwalay ka na. Mamili ka kung sino sa kanila ni Noah ang mas gusto mo. Elise, alam mo kung anong nangyari sa mami ko nung naging kerida siya, di ba? Yung asawa ng naging kabit ni mami noon, kalugar yun ni Manuel. Stella, hanggang ngayon ba naniniwala ka pa rin kinulam ang mami mo? At anong gusto mong sabihin? Nakukulamin din ako ni Manuel? My gosh! Hindi yun ang point, Elise. Malaking pagkakamali itong ginagawa mo. Sinasabi ko to sa'yo bilang kaibigan. Ayokong magsisi ka sa huli. Kaya tumigil ka na ngayon pa lang. Matakot ka sa karma, Elise. Kung may babalik ko lang ang panahon, sisiguraduhin kong makikinig ako sa payong yon ng best friend kong si Stella. Nang sa ganon, hindi ko na sana dinanas pa ang pinakamalaking bangungot na nangyari sa buhay ko na hanggang ngayon, hindi pa rin ako pinatatahimik. Magandang araw po sa inyo, Miss Anne. Ganon din sa lahat ng bumubuo ng napakagandang programang ito ng kwentong takip siling. Please call me Elise, 46 years old, Tubong Valenzuela. Ang totoo, isa ako sa mga unang naging taga-subaybay ng inyong mga kwento noong nag-uumpisa pa lang kayo. At noon pa man, gusto ko na talagang magbahagi na rin sa inyo ng sarili kong karanasan. Kaya lang ay pinigil ako ng sarili kong takot. Takot na baka marami ang humusga sa akin. Takot na baka masaktan ako sa kung anumang pwedeng sabihin sa akin ng mga taong makakarinig ng kwento kong ito, kung sakasakali. Matagal ko ring inipon ang lakas ng loob ko para maipadala sa inyo ang sulat na ito. Hindi lang para magkwento, kundi para na rin makapagbigay ng payo, aral at babala sa mga taong nasa ganitong sitwasyon din ngayon. Kaya sana ay mabigyan nyo ito ng pansin. Taong 2005 nang mabuntis ako ng ibang lalaki habang nagsasama pa rin kami noon ng live-in partner kong si Manuel na isang seaman. Alam kong isang malaking kasalanan ang nagawa ko sa kanya, Miss Anne, pero hindi ko inasahang magiging sobrang tindi ng ganti niya sa akin. At yon ang alaalang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Umamin ka, Elise. Sino? Sino ang ama ng batang yan? Huwag mo akong pagtaasan ng boses, Manuel. Hindi lang ako may kasalanan kung bakit humantong sa ganitong relasyon natin. May pagkukulang ka rin, alam mo yan. Sa tagal na natin nagsasama hanggang ngayon, marami pa rin ako hindi alam sa'yo.
na hindi mo ako magawang ipakilala sa pamilya mo. Kaya naisip ko baka hindi ka talaga seryoso sa relasyong to. Na baka nakikisama ka lang sa akin dahil ako ang nandyan. Manuel, hinanap ko lang sa iba yung mga bagay na hindi mo maibigay sa akin. Kalokohan! Para akong binuhusan bigla ng malamig na tubig matapos kong makita sa unang pagkakataon kung paanong magalit si Manuel. Para siyang demonyo. Habang inihahagis at binabasag niya noon ang mga gamit namin sa kwarto. Dumudugo na ang kamay niya pero wala siyang pakialam. At hindi ko alam kung nagkataon lang ba, pero kasabay ng pagwawala ni Manuel noon ay ang malalakas na pag-alulong ng mga aso sa labas na nagpadagdag pa ng kilabot na nararamdaman ko. Malaking pagtatalo ang nangyari sa pagitan namin noon matapos niyang malaman sa wakas na nagdadalang tao ako sa ibang lalaki. Pagkababa niya lang ng barko. 8 buwan na ang tiyan ko noon. 1 buwan na lang ay manganganak na ako. Ang ibig mong sabihin? Bago pa ako sumampa ng barko, 6 na buwan nang nakalipas. Buntis ka na sa ibang lalaki. Bakit, Elise? Minahal naman kita, hindi ba? Mahal na mahal kita, kaya bakit ginawa mo sa akin to? Mahal din kita, Manuel. At mahal pa rin kita. Nagawa ko lang naman to dahil sa mga pagkukulang mo sa akin eh. Ganun ba talaga kahalaga sa'yo? Na makilala ang pamilyang tinakasan ko na noon? Yun ang dahilan kaya mo ako niloko? Oo, Manuel. Yun nga. Gusto ko lang naman na maramdaman kong bahagi na talaga ako ng pamilya mo. Kung ganun. Sige. Para maisalba ang pagkasamang ito, pagbibigyan kita sa gusto mo. Ipakikilala kita sa kanila. At ang batang yan na aakuin ko. Ako ang tatay yung bilang tatay na. Thank you, Manuel. Thank you. Tanda mong sarili mo. Alis tayo sa lalong madaling panahon. Pagbibigyan na kita sa gusto mo, Elise. Dahil sa naging pagtatalo namin ay nagdesisyon siyang mag-book ng tiket pauwi sa kanilang probinsya upang ipakilala ako sa pamilya niya. Kahit na ang totoo, palusot ko lang naman yon sa kanya. Miss Anne, mahal ko naman si Manuel noon. Alam ko sa sarili ko na ng mga panahong yon ay siya talaga ang gusto kong maging asawa. Habang si Noah, nakababata at may tuturing kong childhood sweetheart, ay pinatulan ko lang naman dahil sa thrill na nararamdaman ko sa pakikipagrelasyon ko sa kanya. Gaano man ito kapangit pakinggan pero gusto ko lang talagang tumikim ng ibang putahe noon. At si Noah ang naging pantanggal umay ko sa boring na relasyon namin ni Manuel. Pero hanggang doon lang yon. Alis na ako, Elise. Nasa table mo yung resignation letter ko. Basahin mo na lang. Wait, Stella. Ano pa, Elise? May sasabihin ka pa ba? Hindi mo naman kailangang umalis, Stella. Alam ko na ngayon na nagkamali ako kaya nga tinapos ko ng relasyon namin ni Noah. Ano ngayon? Matagal ko nang sinabi sa'yong itigil mo na ang pakikipagrelasyon sa kanya. Pero hindi ka nakinig. Hinintay mo pa talagang mabuntis ka niya at mahuli ka ni Manuel bago ka natauhan. Stella naman inaayos na namin ni Manuel ang relasyon namin ngayon. Ang totoo niyan, finally, nag-decide siyang ipakilala ko sa family niya. Bukas sa bukas din, pabiyahe kami pauwi sa probinsya nila. Ang ine-expect ko ay matutuwa si Stella sa sinabi kong yon. Pero imbis na ganon, ay nanlaki bigla ang mata niya. Tapos, nahalata ko agad sa mukha niya ang matinding pag-aalala para sa akin. Nagkita kami noon sa klinik.
matapos akong tawagan ng isa sa mga staff namin, sinabing naroon si Stella. Ilang buwan na rin kasi niya akong hindi kinikibo noon, kaya nagmadali akong puntahan siya. Uuwi kayo sa probinsya nila? Stella, alam ko kung anong iniisip mo. Ano ka pa? Hindi ako matutulad sa mami mo. Hindi ganun si Manuel. Handa nga siyang patawarin ako at akuin si baby para maayos ang relasyon namin. Pero Elise, Alam kong malaki naging trauma mo sa probinsyang yon dahil sa mga sinabit itinatak sa'yo ng albularyong tumingin sa mami mo. Pero sasabihin ko ulit sa'yo, Stella, walang basihan ang mga yon. Hindi totoo ang mga mangkukulam, kulto, aswang, o kung ano-ano pang kababalagang iniisip mo. Katang-isip lang yun. hindi ko lang maiwasang mag-alala. Lalo na sa sitwasyon mo ngayon. Parang hindi magandang kutob ko sa pag-uwi niyong yan eh. Hindi ba sabi ni Manuel noon, tinakasan niya raw ang pamilya niya? Pero ayaw niya namang sabihin kung bakit. Alam mo, napaparanoid ka lang. Magiging okay ako, kami ni baby. Kaya please, huwag ka na mag-resign, okay? Kanino ko iwan tong clinic kung aalis ka? Ano pa nga bang magagawa ko? Hindi naman kita matitiis kahit na naiinis ako sa'yo. Huwag ka na magalit sa akin, ha? Bati na tayo. Promise, di ko na uulitin yun. Abay dapat lang. Mag-ingat ka dun ah. Promise. Ay, nako, payakap nga sa best friend kong maharot. Grabe siya, oh. Matapos naming makapag-usap at magkapatawaran ni Stella, ay nagdesisyon akong umuwi na sana noon ng bahay. Bala kong ipagluto si Manuel ng paborito niyang ulam na bopis. Para naman kahit papaano ay makabawi ako sa kasalanan ko sa kanya. Kaya lang, hindi pa man ako nakakalayo sa klinik, bigla naman akong hinarang ng taong iniiwasan ko na ng mga panahong yon. Anong ginagawa mo rito, Noah? Diba sabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong pupuntahan, tapos na tayo. Anak ko ang batang dinadala mo, Elise. Paano ko magagawang basta nalang kalimutan yon? Noah, please. Aakuin ni Manuel ang baby ko. Babait na tao si Manuel, kaya sigurado ako magiging maayos kami sa kanya. Magiging pamilya na kami, kaya nakikiusap ako sa'yo, layuan mo na ako. Paano ka nakakasiguradong matino ang lalaking yon? 3 taon pa lang kayo magkakilala, Elise. Hindi mo pa alam ang lahat sa kanya. Alam mo bang wala man lang akong makitang kahit anong impormasyon tungkol sa kanya o sa pamilyang pinanggalingan niya nung nasa probinsya pa siya? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Noah. Bigla ko na lang siyang nasampal dahil doon. Walang hiya ka? Pinaimbestigahan mo pa talaga si Manuel? Anong karapatan mo? Baka nakakalimutan mo tayo ang may kasalanan sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, Noah, tigilan mo na ang asawa ko! Hindi pa kayo kasal, Elise. Hindi pa kayo mag-asawa. Pwede ko pa kayong mabawi ng anak ko. Pagkatapos ng naging confrontation namin yun ni Noah, pinilit ko munang pakalmahin ang sarili ko. Pagkatapos noon, nag-decide ako na tawagin na yung driver kong si Mang Narding para makapagpahatid na ako pa uwi. Bigla akong nawala sa mood, kaya sobrang init ng ulo ko noon habang nasa biyahe. Tapos itong si Mang Narding, ilang beses ko pang nahuling panay ang sulyap sa akin na para bang meron siyang gustong sabihin kanina pa. Mang Narding, kung may gusto ko kayong sabihin, magsalita ka na. Naiirita ho ako dyan sa mga pagsulyap-sulyap nyo kanina pa eh. Ay, pasensya na kayo, ma'am. Ang totoo ho may gusto ho kasi kong itanong sa inyo. Tungkol ho ba yan kay Noah? Wala na ho kami, Mang Narding. Ano ang relasyon na mamagitan sa amin, tinapos ko na ho yun. Kaya sana ho,
Huwag na makarating pa kay Manuel yung nangyari kanina. Ay, hindi naman ho tungkol doon ang gusto kong itanong, ma'am. Ano ho yun? Medyo nakaramdam ako ng uneasiness nang hindi ako sagutin agad ni Mang Narding. Halatang tinatansya niya kung sasabihin ba niya sa akin ang nasa isip niya o hindi. Kumamot pa siya noon sa batok niya, kaya lalo akong nairita. Mang Narding, ano nga yun? Ay, kasi ma'am, itatanong ko lang ho sana kung meron ba kayong alagang mabagis na hayop dun sa may bodega sa likod bahay? Gaya ng tigre o kaya'y leon? Tigre? Leon? Bakit naman ako mag-aalaga ng ganon, Mang Narding? Ang liit-liit ang bodega natin Kasi ho ma'am, kagabi, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko ho lumabas ako ng quarters ko. Dahil bibili sana ako ng yosi sa tindahan. Ang kaso, nung pagdaan kong gano'n sa may bodega, may narinig akong kakaibang tunog. Para hong may umaangin. Gumagaraldal pa nga ho yung boses tapos ang lagong. Para ho talagang may mabangis na hayop na kumakain doon. Dahil naririnig ko rin ho yung pagmuya niya. Titignan ko nga ho sana kung ano yon. Kaya lang ma'am Kaya lang ho ay ano? Kaya lang ma'am, natakot ako Baka kasi kako bigla akong sakmalin. Talagang umikot yung mata ko noon sa sobrang pagkairita sa huling sinabi ni Mang Narding. Habang siya, kakamot-kamot lang sa ulo at tatawa-tawa. Mang Narding, ano ka ba naman? Paano nga kung mayroon nga talaga nakapasok ng kung anong hayop doon sa bodega? Ba't di nyo malang tiningnan? Ma'am, tinignan ko naman kanina Tapos yon. Mukhang meron nga hong mabangis na hayop doon kagabi. Nakita ko ho kasi yung asong galado sa kalye natin. Nakahandusay doon sa bodega, ma'am. Patay na ho. Ano? Oho, ma'am. Ang dami nga hong bahid ng dugo sa sahig Kaya lang ho, nagtataka ho ako. Kasi ang linis ng pagkakasimot ng laman ng aso. Talagang buto na lang ho ang natira. Halatang sarap na sarap ho yung kumain. Pero yung balat at balahibo, buong-buo pa. Ngayon lang ho ako naka-encounter ng gano'n na mabangis na hayop. Ganong kalinis kumain, parang tao. Diyos ko po, Mang Narding. Bakit di mo malang sinabi agad sa amin yan? Alam na ba ni Manuel ang tungkol dyan? Saka nasa na ho yung bangkay ng aso? Ay nalinis ko na ho, ma'am. Bala ko ho, ilibing ko na lang doon sa may bakanting lote. Malapit sa atin. Mamaya ho pag-uwi. Nandyan lang naman po sa may trunk yung aso Binalot ko na ho sa sako. Oh my gosh, Mang Narding! Halos pumutok talaga ang fuse ko noon kay Mang Narding, Miss Anne. Samantalang siya parang amazed na amazed pa tungkol sa ikinukwento niya. Sa sobrang inis ko, sinabi ko na lang sa kanya na ibaba na lang ako ng sasakyan noon. Tapos, inutusan ko siyang dumiretso na doon sa bakanting lote para mailibing na yung aso. Tapos nagpasundo na lang ako kay Manuel. Buti na lang, hindi naman ako matagal na naghintay noon. Dahil eksaktong pauwi na rin pala si Manuel sa bahay, galing sa kung saan mang pinuntahan niya noong araw na yon. Mabangis na hayop? Paano naman makakapasok yun sa bodega natin? Hindi naman yun masyado binubuksan. Iyon nga yung pinagtataka ko, Han. Kaya nga hindi rin ako sure kung talagang mabangis na hayop nga yung pumasok. Kanina ko pa rin yan iniisip Masyado ka lang nagpapaniwala kay Mang Narding. Alam mo naman ang ugali nun, di ba?
Masyadong chismosong matandang yon. Gumagawa lang yun ng kwento. Ewan ko ba, Han? Bakit naman kasi siya gagawa ng ganong klaseng kwento kung hindi naman para totoo? Wala naman siya mapapala. Hindi na sumagot pa si Manuel sa tanong kong yon at nag-focus na lang siya sa pagmamaneho. Diretso siyang nakatingin sa daanan, walang emosyon ang mukha. At ramdam na ramdam ko ng mga sandaling yon yung coldness niya sa akin. Ganun pa man, pinilit ko pa rin na patakbuhin ang usapan, gaya ng palagi kong ginagawa simula nang mahuli niya ang pagtataksil ko. Yon ang naging paraan ko ng pagbawi sa kanya. Ikaw, Han, di mo ko tinabihan kagabi. Saan ka natulog? Sa kabilang kwarto. Gabi na rin kasi akong umuwi. Lasing na lasing ako. Kaya hindi ko na malayan sa kabilang kwarto pala ako pumasok. Ganun ba? Wala ka man lang bang napansin nung dumaan ka sa labas? Wala ka narinig? Wala. Lasing na ako, di ba? Oo nga. Anyway, na malengke nga pala ako, Han. Pagluluto kita ng bopis. Favorite mo yun, di ba? Magluluto ka? Wag na. Aalis ulit ako eh. Pakagabi na akong umuwi. Saan ka na naman ba pupunta? Biglang nagsalubong ang kilay ni Manuel pagkatapos kong itanong yon. Tapos, sinulyapan niya ako ng matalim. Na para bang ipinahihiwatig niyang wala akong karapatang magtanong ng ganoon. Dahil kung meron mang nagkasala sa relasyon naming dalawa, ako yon at hindi siya. Sorry. Kayos ka na ng gamit mo. Siguraduhin mong kumpleto ng lahat ng kailangan mo sa bagahe. Maagang flight natin bukas. Baka mapurnada pa. Okay. Ramdam na ramdam ko ang biglang pagbabago ng pakikitungo sa akin ni Manuel. Para bang bigla na lang siyang naging ibang tao. Bago nangyari ang lahat ng nangyari kami ni Manuel, sobrang mahal namin ng isa't isa. Alagang-alaga niya ako at halos prinsesa kung ituring niya noon. Kaya sobrang sakit para sa akin na bigla na lang yung nawala. Pero alam kong iniisip niyong kasalanan ko naman kung bakit siya nagkaganon. Na deserve ko kung tratuhin ng ganon pagkatapos ng ginawa ko. At tama naman kayo doon. Umuwi kaming dalawa na hindi na ulit nag-iimikan pa sa sasakyan. Hindi ko na rin pinilit pang makipagkwentuhan kay Manuel gaya ng dati dahil baka lalo lang siyang mainis sa akin. Pagpasok pa lang namin sa loob ng bahay, sinalubong na agad kami ni Mang Narding. May dala-dala siyang kahon sa kanang kamay niya na binalutan ng magandang gift wrapper at ribbon. Habang sa kabilang kamay niya naman ay may hawak siyang bulaklak. Kinabahan agad ako, lalo na nang makita kong tumalim na naman ang titig sa akin ni Manuel. Ma'am, may dumating po palang delivery para sa inyo. Kanino daw ho yung galing, Mang Narding? Wala hong nakalagay eh. Basta ang sabi nung nag-deliver ay para daw ho sa inyo. O ito. Tapon nyo na lang ho yan. Sa susunod ho, huwag na kayong basta tatanggap ng regalo kung kani-kanino. Ay, sayang naman ho ito, ma'am. Pakilagay na lang ho yan sa kwarto, Mang Narding. Oh. Hindi dapat sinasayang ang grasya. Manuel, Huwag ka na umarte. Tanggapin mo na. Hayaan mong sulitin na ng lalaki mo ang panahon niya. Dahil malapit ka na niyang hindi makita. Ilalayo na kita rito. Pagkatapos sabihin yon ni Manuel, tinalikuran niya na ako at umalis na ulit siya ng bahay. Nakaramdam ako ng kilabot sa paraan ng pagsasalita niya. Iba ang dating noon sa utak ko. Pero isinantabi ko ang kung anumang ideyang pumasok sa utak ko. Naniniwala ako ng mga sandaling yon
nagalit lang si Manuel. Doon ko na talaga hindi napigilang tumulo ang luha ko. Pero ano't ano pa man, alam kong yun lang ang paraan niya para maibsan ang sakit na idinulot ko sa kanya sa panluloko ko. Sabi ko sa sarili ko noon ay titiisin ko ang lahat. Mapatawad niya lang ako. Mang Narding, pakisara na lang ho ng gate kapag dumating na si Manuel ha. Matutulog na ho kasi ako. Ako ay naisara ko na ho ang gate, ma'am. Nakauwi na ho si Sir Manuel. Ngayon lang. Ho? Nasan siya? Ay, andun ho, ma'am, sa may bodega. Sa bodega? Ano naman hong ginagawa niya dun? Ewan ko ho, ma'am. Ay, may daladala ho siyang sako. Sako? Ano naman daw pong naman nun? Ewan ko ho. Baka lumang gamit lang ho, ma'am. Sige. I-check ko na lang. Nako, ma'am. Huwag na ho. Ako na lang ho ang pupunta doon, ma'am. Di ba may lakad kayo bukas? Tsaka, ayaw ho kasing magpa-istorbo ni sir. Baka maghalit lang po uli yun sa inyo. Narinig mo kami nagtatalo kanina? Oo, ma'am. Ayaw nyo na ho, ma'am. Ako na po ang bahala doon. Medyo na-weirdohan ako kay Mang Narding ng mga oras na yon. Pero sinunod ko na lang ang sinabi niya at pumasok na ako ng kwarto. Pero ang tagal ko nang paikot-ikot sa higaan ay hindi pa rin ako makatulog. Mga bandang 3:00 yata ng madaling araw nung mag-decide akong bumangon. Pero pagbukas ko pa lang ng pintuan, napatakip agad ako ng ilong nang salubungin ako ng isang napakasangsang na amoy na para bang kumalat na sa buong paligid. Manuel? Oh, bakit gising ka pa? Hindi ba't sinabi ko sa'yo matulog ka na? Dahil maaga pa tayo bukas. Teka Manuel, bakit ang daming dugo dyan sa damit at kamay mo? Anong nangyari sa'yo? Wala to. Nahiwa lang ako ng kutsilyo. Nahiwa ng kutsilyo? Bakit? Ano bang ginagawa mo? Hating gabi na. Masyado ka namang mausisa. Bumalik ka na nga lang sa loob at matulog ka na. Sir. Ayos na ho yung binasalang yung karne. Kumukulo na po. Ganun ba? Ayos, mabuti naman. Sige, ako lang bahala doon. Iwan mo na yon at patulog ka na rin, Mang Narding. Sige po, sir. Nagluluto ka? Oo, nagugutom ako. Hindi pa ako kumakain buong araw. Sana nagpa-deliver ka na lang. Gabing-gabi na eh. Ayoko ng mga pagkain sa fast food. Gusto kong kumain ng sariwang karne. Yun ang masarap. Di ka naman masyadong kumakain ng karne dati ah. Bakit ba ang dami mong tanong? Yun ang gusto kong kainin ngayon eh. Tinalikuran akong bigla ni Manuel at dumiretso siya ng kusina. Nasilip ko siya doon na agad tiningnan yung iniluluto niya. At bigla na naman akong napatakip ng ilong dahil doon pala nagmumula yung malansang amoy. Pero si Manuel, harabang takam na takam pa siya habang hinahalo ang kung anumang putahing niluluto niya sa kaserola. Napabuntong hininga na lang ako noon. Tapos ay nag-decide akong hayaan na siya kahit sobrang weirdo niya. Inisip ko na lang na baka nag-stress eating lang si Manuel kaya ganon. Baka yun ang coping mechanism niya para makalimutan niya ang ginawa kong kasalanan. Kaya nakonsensya na naman ako. Pagkatapos noon ay pinilit ko na lang talagang makatulog para naman hindi ako malate ng gising. Sigurado ba kayong dito na kayo bababa, sir, ma'am? Dito na nga humanong. Yun ang sabi nito asawa ko eh. Bakit ho? May problema ho ba? Ang totoo kasi niyan, iha, wala kasing ibang taong nagpupunta rito. Gubat na kasi yan.
dahil dulo na ito ng baryo namin. Delikado rito, lalo't malapit ng gumabi. Isa pa, last trip na itong biyahe ko ngayon. Wala na kayong masasakyan mamaya. Kung maisipan yung bumalik, buntis ka pa naman, no? Hindi mo ba alam na... Taga rito ho ako. Huwag kayong mag-alala sa amin. Ako ang bahala sa asawa ko. Taga rito ka? Sige, bumaba na kayo. Napapakunot ang noo ko sa reaksyong yun ng driver ng nasakyan naming jeep nang pumara si Manuel sa bukana ng isang gubat. Hapon na kasi kaming lumapag noon sa airport dahil nagkaroon ng delay sa flight namin. Buti nga at nakaabot pa kami sa last trip ng jeep na bumabiyahe papunta sa baryo ni na Manuel. Yun lang kasi ang pwedeng sakyan pa uwi sa kanila. Alam kong liblib ang baryo ni na Manuel, pero hindi ko akalaing ganun pala yun kalayo sa kabihasnan. Aabutin ka pa ng mahigit 3 oras kung gusto mong mamasyal o pumunta sa city. Tapos, ganoon din katagal ang aabutin kapag pabalik ka na. Maraming nakapalibot na nagtataas ang puno doon sa lugar kung saan mismo pumara si Manuel. Halos kaunti lang ang liwanag na lumulusot sa makakapal na dahon noon. Kaya, sa totoo lang, ay hindi ko rin masisi yung driver kung bakit parang takot na takot siyang ihinto ang sasakyan doon. Natakot mo yata si Manong, Han. Ang suplado mo kasi. Baka nangihingi lang ng tip yan. Bigyan mo. Mauna na akong bababa. Sumunod ka na lang. Okay, sige. Nauna ngang bumaba ng jeep si Manuel. Dala ang mga bagahe namin. Nakita ko pang sinundan siya ng tingin ng halos lahat ng pasaherong kasama namin sa loob ng jeep. Ganoon din ang driver na nakatingin sa kanya sa rear view mirror. Hindi ko na lang pinansin yon at nagbadali na akong kumuha ng pera sa pitaka. Humugot ako doon ng 500 at iniabot ko yon kay Manong. Manong, ito ho. Oh, pandagdag sa kita. Huwag na ho. Bumaba na lang kayo, madam, para makaalis na ho kami. I insist, Manong. Tanggapin niyo na po ito. Pagpasensyahan niyo na po yung asawa ko. Medyo suplado lang yon, pero mabait yun. Baka kinakabahan lang ho. Ang tagal na rin kasi niyan di nakakauwi dito mula nang umalis siya. Ngayon nga lang din ho ako makakapunta rito eh. Ganun ho ba? Sige ho, mag-iingat ho kayo, madam. Ayan. Sige ho, Manong. Bababa na rin ho ako. Thank you po uli. Sandali lang, Iha. Manang, bakit po? Pababa na sana ako noon nang bigla na lang akong hawakan ng isang matandang babae sa braso. Napalingon ako agad sa kanya noon at nakita kong may iniabot siya sa akin ng patago. Nanginginig-nginig pa ang kamay ni Manang kaya lalo akong nagtaka. Ano po yan? Rosario yan, Iha. Gusto lang kitang bigyan dahil natutuwa ako sa'yo. Tanggapin mo na. Poproteksyonan kayo niya ng anak mo laban sa anumang klase ng kampo ng demonyo. Naku, salamat po sa inyo, Manang. Elise, ano na? Bakit napakatagal mo namang sumunod? Aabutin na tayo ng gabi. Ay, sige na ho, Manang. Mukhang mainit ang ulo na asawa ko. Pagod po kasi sa biyahe. Sige, Iha. Pero mag-iingat ka, ha? Huwag kang pakakampante sa paligid mo. At siguraduhin mong magiging alerto ka sa paligid. Naway patnubayan ka ng Panginoon, Iha. Okay po. Salamat po ulit. Talagang lalong nagsalubong ang kilay ko nang makita ko na nag-antanda si Manang bago niya binitiwan ang braso ko na para bang ipinagdarasal ako. Hindi ko tuloy maiwasang kabahan. Baka kung anong meron doon sa dadaanan naming gubat, kaya ganoon sila.
Kaya tumakbo na agad ako kay Manuel noon pagkatapos ay humarurot ng palayo ang jeep. Han, sorry medyo natagalan. Hindi kasi tinanggap ni Manong agad yung tip na binibigay ko kaya nag-insist pa ako. Sabi pala niya at ng isa pang matandang pasahero, mag-iingat daw tayo dito. Han, bakit pa parang takot na takot sila? Baka naman may mga nagtatagong kawatan o kaya rebelde dito sa gubat ha? Huwag mong intindihin ang mga chismosong yon. Mga naniniwala lang sila sa imbentong kwento ng kung sino tungkol sa pamilya ko. Kaya takot sila sa lugar na to. Kwento? Ano namang kwento? Mamaya malalaman mo kapag nakita mo ng mga kamag-anak ko. Halika na. Saan ba yung inyo? Di ba na ba tayo sasakay ng tricycle o ano para makarating doon? Medyo nahirapan kasi ako maglakad, Manuel. Malaki na kasi itong tiyan ko Kung ayaw mo maglakad, may iwang ka rito. Walang ibang paraan para makarating sa amin. Hindi basta-basta nagpapasok ng dayaw ang pamilya ko. Eto na nga. Sabi ko nga, maglalakad na ako. Nagsimula nang maglakad papasok ng gubat si Manuel at sumunod naman ako sa kanya. Halos wala akong makita sa paligid kundi puro mga puno at halaman. Mabato at matarik yung dinadaanan namin dahil medyo paakyat pala yon. Ilang minuto rin kaming naglakad, paikot-ikot sa gubat. Gusto ko na ngang itanong kay Manuel noon kung naliligaw na ba kami. Kasi kung hindi mo alam ang lugar na yon, siyak na maliligaw ka talaga. Dahil para yung maze na ang hirap-hirap tahakin. Nandito na tayo. Ha? Saan? Yun ang bahay namin. Puro puno lang naman ang nakakita. Teka, Han! Ano ba naman lalaking to? Bigla-bigla na lang naglalakad. Di man lang ako hintayin. Sumunod ka na lang. Ang ingay mo. Nakukulili lang tainga ko sa'yo. Saan ba kasi tayo pupunta? Dead end na to, oh. Wala naman ako nakakitang bahay sa paligid. Huh? Nandito na tayo. Halika na. Napanganga talaga ako nang hawiin bigla ni Manuel yung makapal na halaman sa harapan namin. Tapos ay tumambad sa akin yung isang mataas na bakod na gawa sa bakal at yero. Magtatanong pa sana ulit ako kay Manuel pero inunahan niya na ako sa pamamagitan ng pagtulak sa isang bahagi ng bakod para bumukas yun. Halika. Pumasok ka. Ito na yung bahay niyo, Han? Ang laki pala. Pero grabe, sobrang tago nito. Di mo akalain may bahay na nakatayo rito sa kaloob-looban ng gubat? Maraming nagpupuntang masasamang loob dito noon. Kaya nagdesisyon ng lolo ko na gawing tago ang teritoryo namin. Kaya pala. Manuel? Sabay kaming napalingon ni Manuel nang bigla na lang may tumawag sa pangalan niya. At ganun na lang ang gulat ko nang makita ko sa di kalayuan ng isang babaeng may kakaibang itsura. Isang babaeng kuba na ang kaliwang bahagi ng mukha hanggang sa leeg nito ay animo na lusaw. Kulay puti na lang din ang makikita sa kaliwang mata niya. Naakala mo'y nabura na yung kulay itim. Ikaw nga ba yan, Manuel? Oo, Rita. Ikaw nga, Manuel. Salamat sa mahal na Apollyon at nagbalik ka na sa wakas. Saan ka nang galing? Ang tagal naming inintay ang pag-uwi mo rito sa atin. Ano raw? Mahal na Apollyon? Manuel, sino siya? Kapatid ko siya, Elise. Siya si Rita. Rita, ito si Elise, ang asawa ko. Asawa? Pero Manuel, hindi ito maaari. Ako... Hindi mo naman siguro gugustuhin umalis akong muli. Hindi ba, Rita? Kung ayaw mo mangyari yon, tawagin mong lahat.
At gusto kong ipakilala sa inyo si Elise. Sige. Sige, Manuel. Hintayin mo ako dyan. Bigla na lang nagtatakbo palayo yung babaeng tinawag ni Manuel bilang Rita. Napakapit ako bigla sa braso niya ng mga sandaling yon at medyo nakaramdam ako ng pagkailang. Mukha hindi yata natuwa ang kapatid mong nag-uwi ka bigla ng babae dito, Han. Ikaw naman ang may gusto nito, hindi ba? Kaya nga sinabi ko sa iyong ihanda mo ang sarili mo. Nandito naman na tayo eh. Harapin na rin natin. Mukha miss na miss ka na rin naman nila eh. Totoo nga ang sinabi ni Rita. Nagbalik ka na nga, Manuel. At may kasama ka. Nasa loob na ba ang lahat, Nanang? Oo, Manuel. Pumasok tayo. At ipakikilala ko siya sa inyo. Halika na, Elise. Miss Anne, hindi ko alam kung paano ko i-describe ang nakita ko. Pagpasok ko sa loob ng bahay ni Manuel. Para akong nasa loob ng isang horror movie nang makita kong halos lahat ng mga kamag-anak na ipinakikilala niya sa akin, mga kakaibang itsura. Unang-una na nga ang kubang si Rita. Sunod ay ang tsuhin niyang si Mang Arturo na may napakalaking bunganga na hindi nito magawang isara sa sobrang laki ng kanyang mga ngipin. Ganon din ang dalawang binatilyong parehong baluktot ang mga kamay at paa na hindi raw nakakapagsalita dahil sa kanilang kapansanan. At si Nana Caridad na bagamat siyang nag-iisang mukhang normal sa kanilang pamilya bukod kay Manuel, ay siya namang may pinaka-nakakatakot na aura dahil sa masamang tinging ipinupukol niya sa akin mula nang makita niya kami. Ito si Elise, asawa ko siya. 3 taon na kami nagsasama at dinala ko siya rito dahil gusto niya raw kayong makilala. Elise, sila ang pamilyang tinakasan ko, kaya ako nagpunta ng Maynila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Ako po... Kaya ba hindi ka umuwi ng ilang taon dito sa atin, Manuel? Ay dahil sa babaeng yan? At sinigurado mo pa talagang buntis na siya bago mo siya dinala rito. Nagkakamali kayo, Nanang. Wala akong balak na bumalik sa punyetang bahay na to. Kung hindi lang dahil kay Elise, gusto niya kayong makilala. Sandali. May mali sa babaeng niya, Nanang. Hindi kay Manuel ang bata. Hindi niya anak yan. Ano? Paano mo... Nanlaki bigla ang mga mata ko sa sinabi ni Rita. Halos manigas ako noon sa kinatatayuan ko. Lalo na nang marinig kong umangil si Mang Arturo sa kabilang gilid ko. Halatang nagalit sila. Pero biglang hinawakan ni Manuel ang kamay ko at pinisil yon. Nakapag-usap na kami tungkol doon. Nagkamali sa akin si Elise. Pero huwag kayong mag-alala. Kaya kami nagpunta rito para maglaho na ang problema namin. Gusto kong maging opisyal na parte ng pamilyang to si Elise. Nang sa ganon, hindi na siya maagaw pa sa akin ng kung sino-sino. Ganun ba, iho? Ibig sabihin mananatili kayo rito hanggang sa mga anak siya? Ganun na nga. Kaya ngayon pa lang gusto kong ituring yung isa siya sa atin. Isang biyaya mula sa Panginoon ang inihatid mo rito sa atin, iho. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil dito. Matagal-tagal na rin walang napapadpad na bisita dito sa atin. Ay, pasensya ka na, Elise, sa inasal namin sa iyo kanina. Maligayang pagdating dito sa aming teritoryo. Natutuwa ako sa dala mong regalo para sa aming lahat dito. Pero Nanang, papayag na lang ba kayong mahaluan tayo ng ibang lahi? Paano nang sinumpaan ng pamilya? Paano ako? Tumahimik ka! Oh my God! Manuel!
Inampas ng nanang mo si Rita. Tingnan mo ang mukha niya. Tumudugo ang mukha niya. Hayaan mo sila. Halika na sa kwarto. Alam kong napagod ka sa biyahe. Pero Manuel, Hindi na lang ako nag-react pa nang pukulan na naman ako ni Manuel ng tingin. Ganon pa man, hindi niya binitiwan ang kamay ko. Sa totoo lang, Miss Anne, kabadong-kabado na ako ng mga sandaling yon. Hindi naman sa pagmamaselan, pero parang kadarating pa lang namin, gusto ko na agad siyang ayaing umuwi. Bigla ako nagsisi na pinilit ko siyang ipakilala ako sa pamilya niya. Hindi ko akalaing ganito ang aabutan ko sa kanila at mas lalong hindi ko inasahan ang itsura ng mga kamag-anak ni Manuel. Sino mag-iisip ng ganoon samantalang magandang lalaki naman siya? Ngayon, alam ko na kung bakit parang kinatatakutan sila ng ibang tao. Nagulat ka ba sa nakita mo? ha? Huwag ka magpanggap. Hindi ito ang inaasahan mo, hindi ba? Ito ba ang dahilan kaya matagal mo itinago to sa akin? Manuel, hindi mo naman kailangan gawin yon. Tanggap naman kita. Mahal kita, di ba? Mahal? Pero nagawa mong lokohin? Nagpapatawa ka yata, Elise. Babalikan na naman ba natin yan, Manuel? Ilang beses ko pa bang kailangang ihingi ng tawad sa iyong nagawa ko? Hanggang sa makalimutan kong hindi akin ang batang dinadala mo. Manuel, Kung sa bagay, nandito naman na tayo, Elise. Sigurado akong hindi ka na maaagaw pa ng kahit na sino sa akin dito. Akin ka lang dito, Elise. Akin ka lang. Manuel, ano palang meron kay Rita? Bakit parang galit na galit siya nung malaman niya nag-asawa ka na? Ano bang problema ng ate mo? Nagagalit ba siya dahil mas nauna ka mag-asawa kaysa sa kanya? Mas matanda ako kay Rita. Mas bata rin siya nang hindi hamak sa'yo. 19 anyos pa lang ang kapatid kong yun. Ano? Hindi tugma ang itsura at boses sa edad niya. Dahil sa kapansanang meron siya simula nang siya'y ipanganak. Huwag ka na magtaka. Nagmana rin kasi siya sa tatay niyang si Arturo. Ha? Tatay niya si Mang Arturo? Akala ko ba tiyuhin niyo yun? Alam mo, medyo magulo ang family tree niyo, ha? Paliwanag mo nga sa akin ng maayos. Huwag mo nang intindihin ang mga bagay na yun, Elise. Hindi rin naman tayo magtatagal dito. Oras na maayos na natin ang problema, babalik na ulit tayo ng Maynila. At magsasama ulit tayo doon ng masaya. Kaya, halika na. Tabihan mo ako rito sa kama. Ang tagal ko na ring tinitiis ang pananabik ko sa iyo, Elise. Kapag iniisip ko ngayon ang pag-uusap namin yon ni Manuel, hindi ko alam kung paraan niya lang ba yon para ma-distract ako at nang makalimutan ko ang mga tanong na naglalaro sa utak ko o talagang sincere siya sa sinabi niya. Pero nang mga sandaling yon ay nakaramdam ako ng saya. Nang muli kong matikman ang yakap at pagmamahal niya. Kaya naman hindi na ako umangal. Kahit na ang totoo ay may nararamdaman akong kakaiba sa mga yakap at halik ni Manuel ng mga oras na yon. Mas pinili kong magpakahulog na lamang sa pag-asang muli kaming babalik sa dati naming pagsasama. Aray! Sakit ang balakang ko. Mahal, pwede bang tulungan mo akong... Manuel? Manuel, nasan ka? Nasaan na ba yun? Hating gabi ng araw ding yon ay nagising ako ng bandang madaling araw na mag-isa na lang ako sa higaan. Kaya naman naisipan kong bumangon at hanapin si Manuel. Lumabas ako ng kwarto pero hindi ko siya nakita sa may salas kaya dumiretso ako sa kusina. At nagulat ako nang maabutan kong nandoon si Mang Arturo.
Naghihiwa siya ng karne sa may mesa at hindi ko maiwasang mapangiwi nang makita kong masyadong makalat ang ginagawa niya. Mang Arturo, kayo po pala. Pasensya na, hinahanap ko po kasi si... Wala rito si Manuel. Nangangaso siya sa gubat. Hintayin mo na lang at babalik din yon. Nangangaso ho? Hating gabi na ho ah. Ganun talaga rito, Iya. Malayo kami sa bayan. Kaya kung hindi ka mangangaso, siguradong wala kang kakainin. Ano ho bang mga hayop ang meron dyan sa gubat? Meron pa po ba mga baboy ramo dito sa inyo? Alam ko kasi, bihira na lang mga lugar na may matatagpo ang ganun eh. Baboy ramo. Ay, kayo talaga mga taga-syudad, oh. Bakit po? Ano po bang hayop yung kinakatay nyo? Masyado po mapula ang karne. Baka po ba yan? Alam mo, Iha, talagang pinatatawa mo ko. Ano po ba nakakatawa sa sinabi ko? Huwag mong masyadong pinapansin niyang si tatay. Hindi kasi yan sanay na makipag-usap sa ibang tao. Pauwi na si Manuel. Sinamahan niya lang akong magpahangin sa labas. Nagkwentuhan na rin dahil matagal din kaming nawalay sa isa't isa. Ang mabuti pa, bumalik ka na sa kwarto mo. Ganun ba? Sige, doon ko na lang siya hihintayin. Sobrang nawirdohan ako sa mag-ama ng mga oras na yon. Pero minabuti ko na lang na sumunod sa sinabi ni Rita, lalo na at ramdam kong hindi niya gusto ang presensya ko. Maglalakad na sana ako noon palabas ng kusina nang madaanan ko yung basurahan sa tabi ng pinto. Ano to? Bakit ang daming buhok dito sa basurahan? Ang haba pa. Di naman mahabang buhok ni Nana Caridad at Rita. Anong tinitingnan mo dyan? Ha? Alam mo, Elise, huwag kang masyadong mausisa. Hindi gusto ng nanang ang ganon. Kaya mas mabuti kung susundin mo na ako. Bumalik ka na sa kwarto mo, baka mapano ka pa. Pasensya na. Sige, mauna na ako sa inyo. At Lupita. Hindi ko na lang pinansin noon ang kawirdohan ng mga kamag-anak ni Manuel dahil ang katwiran ko, nandun lang naman ako para makilala sila. Sa totoo lang ay hindi rin naman ako nag-e-expect sa mga ugali nila dahil hindi naman siguro sila iiwan ni Manuel noon kung wala silang problema. Hanggang sa halos lumipas na ang 2 linggo mula nang umuwi kami ni Manuel sa kanila. Sa totoo lang, nagtitiis lang ako noon sa pakikisama sa pamilya niya dahil gusto kong makabawi kay Manuel. Pero habang tumatagal kami doon, ay nakikita kong hindi pala talaga normal ang kanilang pamilya. Malupit si Nana Caridad sa lahat, liban kay Manuel at sa akin. Brutal at mapanakit ang pamamalakad niya bilang siya ang tumatayong puno ng pamilya. Madalas ay nagkakaroon ng injury ang bawat isa sa kanila dahil sa mga hampas, palo, suntok at sipang tinatamo nila mula sa matanda na nakapagtatakang malakas pa rin sa kabila ng edad nito. Hindi rin sila malinis sa bahay. Naalala kong halos araw-araw, tinitiis kong wag masuka sa tuwing kakain ako kasabay nila dahil hindi maganda sa mata ang itsura ng kanilang pagkain. Makalat, marumi, nakakadiri. Pero dahil kay Manuel, tiniis ko ang lahat ng yon. Ang hindi ko lang talaga akalain ay meron pa palang mas ilalala ang sitwasyon. Bitiwan mo ko, hindi ikaw ang gusto ko makatabi ngayon. Hindi ikaw! At sinong gusto mo? Si Manuel? Wag kang umasa sa kanya, Rita.
Hindi ka kailanman gugustuhin ang lalaking yon dahil sa itsura mo. Tayo lang ang babagay, kaya wag ka nang umangal. Bitiwan mo ako, ano ba? Ano bang iingay yun? Gabing-gabi na. Ayoko! Ayoko na sa'yo! Si Rita yun ah. Huwag ka na sabing pumalag. Gagawin ko ang gusto kong gawin sa'yo. Manuel, gising. Si Rita, mukhang may ginagawang masama sa kanyang tatay niya. Manuel naman eh. Kailan ka pa naging tulog mantika? Ay, ako na nga lang. Gusto mo ito, hindi ba, Rita? Isipin mo na lang. Ako siya. Ano ang nangyayari dito? Ha? Diyos ko po. Anong ginagawa niyo? Bakit kayo? Diyos ko, mag-ama kayo, hindi ba? Parang biglang bumaliktad ang sikmura ko nang makita ko kung ano ang nangyayari sa pagitan ni Mang Arturo at Rita. Nahuli ko sila. Nahuli ko silang may ginagawang hindi dapat ginagawa ng mag-ama. Halos mapaupo ako sa sahig dahil doon. Talagang nanghina ang tuhod ko. Elise, anong nangyayari dito? Manuel, ang tiyuhin mo at si Rita, magkarelasyon sila. Tumayo ka dyan, Elise. Bumalik na tayo sa kwarto. Hayaan mo sila. Ano? Pero, Manuel, teka. Dito lang tayo sa kwarto, Elise. Kalimutan mo lang nakita mo at matulog ulit tayo. Halika na. Sandali lang, Manuel. Bakit ganyan ka lang kakalmado, ha? Teka, may alam ka ba sa nangyayaring to? Manuel, ito ba ang dahilan kayo umalis ka rito sa inyo noon? Kaya pala galit na galit si Rita sa akin. Dahil gusto ka niya. Ikaw ang ini-expect niya maging asawa, hindi ang tatay niya. Oo, Elise. Oo. Pero ikaw naman ang may gustong umuwi tayo rito, hindi ba? Ginawa ko lang ang gusto mo. Para hindi mo ko iwan. Pero Manuel, hindi tamang ginagawa nila. Kasalanan sa Diyos ito. Hindi sumasamba sa Diyos mo ang pamilya namin, Elise. Iba ang kinikilala naming Diyos. Isa pa, huwag kang magsalita na parang napakalinis mong babae, Elise. Noon hindi rin ako sang-ayon sa ganito. Pero ikaw ang nagbukas sa isip ko. Hindi lang naman pala pamilya namin ang makasalanan. Kaya nga dinala kita rito para maging kasapi ka namin. Hindi Manuel, ayoko na rito. Umalis na tayo, ayoko na. Iuwi mo na ako sa Maynila. Hindi ko kinaya ang nalaman ko, Miss Anne. Dali-dali kong dinampot noon ang maleta ko para iligpit ang mga gamit namin. Pero hindi ko inaasahang pagbukas ko ng bagahe. Nakita ko doon yung regalong ipinadala ni Noah nung nasa Maynila pa kami. Aksidente ko pala yung naisama sa maleta noong nagmamadali na akong umalis. Pero sa totoo lang, nagpapasalamat ako't nangyari yon. Dahil nang buksan ko ang kahon, nanlaki ang mga mata ko nang makita kong ang laman pala noon ay isang revolver. Bakit may ganyan ka, Elise? Bitiwan mo yan. Manuel, hindi ako... Elise! Ang tiyan ko, Manuel. Manganganak na yata ako, Manuel. Talaga? Manuel, anong ginagawa mo? Bakit nakangiti ka? Tulungan mo ako. Ang sakit. Mukhang sa wakas, dumating na rin ang araw na hinihintay mo, Apo. Anong... Huwag ka nang magsalita pa, Iha. Ako nang bahala sa'yo. Manuel, iho, buhatin mo na siya sa tatag. Lalabas ng bata. Sa wakas. Takot na takot ako. Nanginginig ako sa takot ng mga sandaling yon, Miss Anne, pero hindi ko magawang labanan ang sobrang sakit ng paghilab ng tiyan ko. Ramdam kong may hindi magandang nangyayari sa paligid ko, na may kakaiba
at may hindi tama. Pero wala akong magawa. Natatakot ako. Hindi lang para sa sarili ko, hindi lalong-lalo na para sa anak ko. Alam kong may hindi magandang balak si Nana Caridad sa kanya ng mga sandaling yon at ang tanging magagawa ko lang ay piliting maging gising. Kahit na ang totoo anumang oras, pakiramdam ko'y mawawalan na ako ng malay tao. Manuel, please, nakiusap ako sa'yo. Ang anak natin. Tumahimik ka, tampalasan! Hindi si Manuel ang ama ng batang ito. At ikaw ay nagkasala sa apo ko. Pero huwag kang mag-alala. Ang batang ito ang maglilinis sa lahat ng kasalanan mo sa kanya. Oras na pagsalo-saluhan natin siya para sa ating pista. Pagsaluhan? Ano balak niyo gawin sa bata? Anong klase kayong mga nilalang? Manuel, pigilan mo siya, please. Alam mo, Elise Iha, wala akong balak na saktan ka. Ang totoo, nagpapasalamat nga ako sa iyo dahil iminulat mo ang mata ng apo kong ito sa katotohanan at kapangyarihan ng aming Panginoon. Kaya humanda ka, Inuunan ni Nana Caridad ang tiyan ko. At sa sobrang sakit ay napilitan akong sundin noon ang utos niya. Ilang malalakas na ire ang ginawa ko hanggang sa unti-unti ay nagdilim na ang paningin ko at tuluyan na akong nawala ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakatulog pero laking pasasalamat ko na lang nang magising ako ulit. Nakita kong nililinis na ng matanda ang anak ko. Nang muli kong imulat ang mga mata ko, Miss Anne, nakalagay siya sa isang palanggana habang naglalaway si Nana Caridad at nakahanda sa paanan ko ang sangkalan at pantadtad na ikinatayo talaga noon ng balahibo ko. Paulit-ulit na isinisigaw ng utak ko na mga aswang ang pamilya ni Manuel. Diyos ko, tulungan po ninyo ang anak ko. Kahit ang anak ko lang po nakikiusap ako. Nanang, sandali. Oo, ay bakit iho? Huwag mong sabihing nagbago ang isip mo tungkol sa batang ito. Hindi. Pero ako na hong gagawa niyan. Ihanda niyo na ang kawa. Magpainit na kayo ng tubig. Yan ang gusto ko. O siya, heto ang bata. Bilisan mo niyan at pagbago ni Elise, kailangang makakain din siya ng luto ko upang manumbalik agad ang kanyang lakas. Maliwanag. Yun ang kailangan at magiging isa na siya sa atin. Tatanggapin na siya ng ating Panginoon. Oras na matikman niya kung gaano kasarap ang karne ng tao. Lalong-lalo na't galing ito sa sarili niyang dugo at laman. Diyos ko, kung nananaginip ako pag-iusap po, gisingin niyo na ako. Elise, Manuel, please, umuwi na tayo. Bumalik na tayo sa Maynila kasama si baby. Please. Elise, kamukhang-kamukha mo siya. Manuel, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong gawin sa amin to. Kung hindi sana siya anak ng ibang lalaki, Elise. Magiging masayang-masaya sana ako ngayon. Napakaganda niyang bata, Elise. Naguhan niya lahat ng magagandang bahagi ng mukha mo. Manuel, please, sige na. Tumakas na kayo ng anak natin. Itakas mo siya kahit siya na lang, Manuel. Umiiyak si Manuel.
habang hawak-hawak sa mga bisig niya ang anak ko. Hindi ako makatayo noon dahil nanghihina pa ako, pero nakapako ang rosaryo sa bulsa ko. Hinawakan ko yun ng mahigpit at lihim akong nagdarasal na sana kahit makasalanan akong babae, sana'y pagbigyan niya ang hiling ko. Sana'y haplusin niya ang damdamin ni Manuel at iligtas niya ang anak ko kahit pa maging buhay ko ang kapalit. Pero hindi nangyari yon. Dahil lumabas ng kwarto si Manuel maya-maya, dala ang anak ko. Walang hiya ka, Manuel! Walang hiya ka! Ako may kasalanan sa'yo, hindi ang bata. Papatayin ko kayo. Hindi ako papayag na magawa niyo sa anak kung gusto niyo. Pinilit kong makatayo noon kahit na hirap ako. Siguro ganon talaga ang isang ina. Kapag nasa panganib ang anak niya, lahat ng imposible ay magagawa niya. Saan ka pupunta, Elise? Tatakas ka? Nasaan ang anak ko, Manuel? Huwag ka mag-alala, Elise. Ligtas ang bata. Nasaan siya? Manuel, nasaan siya? May ilang katanungan muna ako para sa'yo, Elise. Sana'y masagot mo ito ng tama. Dahil kung hindi... Manuel, bakit nasa sayang baril na yan? Manuel, ano ba? Hindi ikaw to. Bakit ginagawa mo to? Mahal mo pa rin pa ako, Elise. Ano? Sumagot ka, Elise. Pagkatapos ng lahat ng nakita mo. Mahal mo pa rin ba ako? Gusto mo pa rin bang maging isang buong pamilya tayo? Kasamang anak mo. Manuel! Sagot, Elise! Sagot! Oo! Oo, Manuel! Mahal pa rin kita! Sinasabi mo lang yan para bulahin ako. Hindi totoo yan! Maari niloko kita noon, Manuel, pero hindi pa ba sapat lahat ang ipinakita kong pagsisisi? Lahat ng pagtitiis ko para maniwala ka mahal kita? Manuel, hindi mo na sana ginawa ito. Patawarin mo ako, Elise. Nagkamali ako. Parang wala sa sariling bigla na lang naglakad palayo si Manuel. Wala na siya sa katinoan noon, Miss Anne. Alam kong nasisiraan na siya ng bait. Pero sinundan ko siya sa pag-aakalang papunta siya kung nasaan ang anak ko ng mga sandaling yon. Hanggang sa makarating kami sa kusina. Manuel, anong kalokohan itong ginagawa mo? Bakit itinali mo kami rito? Manuel, inutusan ka ba ng babaeng yan? Huwag kang makinig sa kanya! Manahimik kayong lahat! Simula pagkabata, ang gusto ko lang naman ay magkaroon ng masayang pamilya. Pero bakit hindi niyo magawang ibigay sa akin yon? Bakit lahat kayo? Lahat kayo! Gusto niyong maging miserable ako! Mali ang sinasabi mo, Manuel. At hindi lang din ikaw ang nangarap ng ganyan sa pamilya natin. Pero nakalimutan mo na ba kung paano tayo inapi at ginawang katatawanan ng mga taong nakakasalamuhan natin dahil lamang sa hitsura ng ilan sa atin, lang dahil sa sumpa ng mangkukulam na yon. Muntik na nila tayong patayin, Manuel. Muntik na nilang ubusin ang buong angkan natin. Tinitigan ako ng masama ni Nana Caridad habang nagpapatuloy siya sa pagsasalita, Miss Anne. At dahil doon ay nalaman ko kung paano nagsimula ang lahat ng mga kakaibang nangyayaring yon sa pamilya ni na Manuel. Bata ka pa doon, Manuel. Pero alam kong kahit papano natatandaan mo na kung paanong isa-isang dinapuan ng sakit ang aking mga anak. Matapos akong isumpa ng tunay na asawa ng iyong lolo.
isa-isang bigla na lang nag-iba ang hitsura nilang magkakapatid. Nagsimula sa iyong ina na bigla na lamang naagnas ang mukha at bumaluktot ang mga buto. Ganon din ang anak kong si Arturo. Sumunod ay ang mga kapatid at pinsan mo. Maswerte ka, Manuel. Maswerte ka. Dahil naging kamukhang kamukha ka ni Lolo. Kaya hindi pinadaloy sa'yo ng mangkukulam na yon ang sumpa niya. Maswerte ka dahil ikaw. Pwede mong piliin ang normal na buhay. Gaya ng gusto mo. Pero kami, habang buhay kaming mabubuhay na inaapi. Kung hindi namin nakilalang mahal na Apollyon. Naririnig mo bang sinasabi mo, Rita? Demonyong sinasamba nyo. Ginagamit nilang din tayo para magpakalat ng lagim dito sa mundo. Bawiin mo yung sinasabi mong yan, Manuel. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang nilalang na nagbigay sa atin ng bagong pag-asang makaganti sa lahat ng nananakit sa atin. Malaki ng kasalanan mo nung umalis ka at tinalikuran ng pamilyang ito. Huwag mo nang dagdagan pa! Umalis ako rito! Dahil gusto nung asawahin kong sarili kong kapatid. Gaya ng ginagawa nila ng tatay niya. At gaya ng ginawa niyo sa mga anak nyo, Nanang. Yun lang ang paraan para magpatuloy ang ating lahi! Ano pang silbi ng ipagpatuloy ang lahing ito? Kung puro pagdurusa lang naman ang natatamo natin. Hindi ba ninyo nakikita? Para na rin tayong nasa impyerno. Pumapatay tayo ng tao. Kinakain natin sila. Kakaiba ng kalam ng sikmura natin sa laman at dugo ng mga kapwa natin. Kaya't anong pinagkaiba natin sa mga taong nananakit sa atin noon? Tumahimik ka, Manuel! Hindi tayo magkakaaway dito. Nagkakaganyan ka lang. Dahil nilaso ng babaeng yan ang utak mo! Huwag ka nang magpaloko pa sa kanya. Hindi ka niya mahal. Dahil ang mahal niya ay ang ama ng batang iniluwal niya kanina. Hindi! Hindi totoo yan! Tumahimik ka! Tinakpan ni Manuel ng dalawang kamay ang tenga niya noon, Miss Anne. Pero si Rita, patuloy pa rin sa pagsasalita na para bang ang goal niya ay tuluyang sirain ang ulo ng kinakasama ko. Pero, ng mga sandaling yon, wala na sa kanilang atensyon ko. Dahil ang gusto ko noon ay mahanap kung nasaan ba ang anak ko. Yun ang totoo, Manuel! Hindi ka mahal ng Elise na yan! Tumahimik ka! Tumahimik ka! Hindi, Manuel! Hindi ako titigil hanggat hindi ka... Manuel! Anong ginawa mo sa iyong kapatid? Manuel! Rita! Rita po! Hindi pa man ako nakakalayo noon sa kusina, napaigtad na ako. Nang marinig ko ang malakas na putok na yon ng baril. Sobra akong nakaramdam ng pangangatal noon sa sobrang takot pero tiniis ko yon at nagpatuloy ako sa paghahanap. Naririnig ko ang mahinang iyak ng anak ko at tarantang sinundan ko yon para mahanap ko siya. Wala na akong pakialam kung ano pang nangyayari sa paligid ko. Walang iya ka, Manuel! Pinatay mo si Rita! Rita! Oh, huwag! Huwag kang lumapit kay Manuel! Arturo! Ang anak ko! Arturo! Anak ko! Tapusin na natin to, Nanang. Pagod na ako sa buhay nating ito. Sama-sama na tayo magpahinga. Total, hindi ko rin naman kayo matatakasan kahit kailan. Anong balak mong gawin, Manuel? Huwag mong ituloy kung ano man ang iniisip mo. Mananagot ka sa mahal na Apollyon kapag inuubos mo ang lahi natin. Kung ganon, magkita na lang kami sa impyerno! Manuel! Huwag! Isa pa uling malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa kabuuan ng kabahayan, Miss Anne. Kasabay yon ng pagbukas ko ng pintuan sa kwarto ni Nana Caridad kung saan nakita kong nakahiga sa papag ang anak ko. Para akong biglang nabuhayan nang makita kong maayos ang kalagayan niya sa kabila ng nangyayari sa paligid namin.
Inipon ko ang lahat ng natitira kong lakas ng mga sandaling yon. Pagkatapos ay tinakbo ko ang pwesto ng bata at saka ko siya kinarga. Ay, Diyos ko, marami po salamat at iniligtas yung anak ko. Konti na lang, gabayan niyo po kami. Itatakas ko siya rito. Huwag kang iiyak, anak, ha? Itatakas ka ni Mami, okay? Elise! Elise, nasan ka na? Diyos ko, si Manuel, halika na, anak. Wala na akong pakialam noon kahit pa nakapaalang ako. Patakbo kong lumabas ng bahay habang karga ang anak ko. Kahit pa pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay bibigay na ang katawan ko. Kagagaling ko lang sa panganganak. Nanghihina pa ako pero parang alam ng katawan ko ng mga sandaling yon na kailangan ako ng anak ko. Kaya nagawa ko pa rin tumakbo kahit na nangangatal na ang tuhod ko ng mga sandaling yon. Kaya lang, napahinto ako nung makita kong papunta pala sa isang malalim na bangin ang tinatakbuhan ko. Diyos ko, wala na po ako pakialam ko ano mangyari sa akin ngayon. Huwag niyo lang po hayaang bumigay ako hanggat hindi ko pa naililigtas ang anak ko. Malapit na tayo, anak. Malapit na tayo makalayo sa kanila. Konting tiis na lang, anak ko. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko. Dahil kasalanan ko kung bakit muntik ka nang mapahamak. Elise! Nag-halusinate yata ako, anak. Naririnig ko ang boses ng daddy mo. Elise, sandali! Noah? Ako nga ito, Elise. Yan bang anak natin? Noah, ano ginagawa mo rito? Paano? Sinabi ko naman sa iyo na babawiin ko kayo ng anak natin kay Manuel. Hindi ba? Kaya nang malaman ko kay Mang Narding na nandito kayo, sinundan ko kayo. Simula nung dumating kayo rito, inaabangan kong lumabas kayo sa gubat na to. Pero hindi kita makita kahit saan dito. Saan ka ba dinala ng lalaking yun? At anong nangyari sa'yo? Elizabeth, yun nga ang itsura mo. Mahabang kwento, Noah. Saka na ako magpapaliwanag sa iyo. Ang kailangan natin gawin ay makatakas. Bago pa tayo masundan ni Manuel, hawakan mo tong bata tapos halika na, bilisan mo. Bakit? Anong ginawa sa'yo ng lalaking yun? Sinaktan ka ba niya? Sinaktan niya ba kayo ng anak natin? Hindi, Noah. Hindi ganon. Hindi yun ang mahalaga. Tumakas na tayo. Hindi pwede. Elise, hindi ako papayag. Papatayin ko siya! Hindi mga normal na tao ang buong angkan ni Manuel, Noah. Ano? Ano bang ibig mong... Mga aswang sila. Ano? Halika na, Noah, please. Umalis na tayo sa impyerno lugar na to. Hindi ligtas ang anak natin dito. Siya ba, Elise? Siya bang kalaguyo mo? Manuel, Tatakas ka ba kasama siya, Elise? Akala ko ba sabi mo kanina mahal mo pa rin ako? Manuel, please. Ako ang may kasalanan sa'yo. Ako na lang ang kunin mo, wag ng anak ko. Magpapaiwan ako rito kung gusto mo. Basta hayaan mo lang silang makatakas. Elise, hindi. Ano bang sinasabi mo? Hindi ako papayag na umalis dito nang hindi ka kasama. Manahimik ka, Noah. Wala kang obligasyon sa akin. Anak mo lang ang kailangan mo intindihin ngayon. Mas mahal mo talaga siya, no? Hindi totoo yan, Manuel. Hindi ko rin alam na nandito si Noah. Hindi ko alam na sinundan niya kami ng anak niya. Pero ikaw ang pinili ko, Manuel. Ikaw ang gusto ko makasama habang buhay. Kaya ako sumama ng walang pagdududa sa'yo dito sa inyo. Pero hindi mo akalaing ganito nga abutan mo rito. Kitang-kita ang sobrang hinanakit sa mukha ni Manuel ng mga sandaling yon. Habang nakatitig siya sa amin noon, ni Noah. Ang lakas ng kalabog ng dibdib ko, hindi para sa aming dalawa, kundi para sa anak kong karga-karga noon ng tunay niyang ama.
Alam mo, Elise, kung bakit kita dinala rito. Kahit na alam ko manganganak ka na. Dahil gusto kong gumanti sa'yo sa pamamagitan ng anak mo. Anong ibig mo sabihin, Manuel? Gusto kong gawing alay ang anak mo. Para tuluyan ka ng tanggapin ng demonyong yon bilang parte ng pamilya namin. Anong... Pero nagbagong isip ko, Elise. Nang makita kong anak mo, naalala ko sa kanyang sarili ko. Isang inosenteng buhay na binago ng mga taong halangang kaluluwa. Ganyang-ganyang mismong dinanas ko noon. Manuel... Huwag mo kong kaawaan, Elise. Hindi ako dapat kinaawaan. Dahil mamamatay tao ako. At ako, pinatay ko ang sariling pamilya para palayain sila sa kalupitan ng mundong ito. Kaya huwag kang mag-alala. Galit na galit man ako sa'yo, hindi ko pa rin kayang itagong mahal na mahal kita. At hindi pala kita kayang saktan. Kaya, Elise, pinapalayan na kita. Naway mabuhay kayo ng masaya bilang isang buong pamilya. Manuel, anong balak mo gawin? Manuel! Para akong pinagsakluban ng langit at lupa, Miss Anne, nang makita kong iniangat ni Manuel ang baril na hawak niya at tinutok yon sa sarili niyang sentido. Pagkatapos noon, kitang-kita ko kung paano niya unti-unting kinalabit ang gatilyo hanggang sa bigla na lang nagtalsikan ng pulang likido sa paligid, hanggang sa bigla na lang nahulog ang katawan niya sa bangin. Elise, tama na. Elise, wala na siya. Hindi! Ako ang may kasalanan kay Manuel, Noah. Ako ang nagtaksil sa kanya, kaya bakit sa kanya nangyari to? Ako dapat ang naparusahan. Gusto ko lang iligtas ang anak ko. Wala na tayong magagawa, Elise. Wala na siya. Umalis na tayo rito. Halika na. Miss Anne, hindi ko na po alam kung paanong nagawa kaming iuwi noon ni Noah pabalik sa Maynila. Ang alam ko na lang, nang muli akong matauhan ay nasa ospital na ako. At binabantayan ako ni Stella kasama ang anak ko. Wala akong gaanong maalala pagkatapos ng gabing yon. Ng gabing binawi mismo ni Manuel ang sarili niyang buhay pagkatapos niyang puksain ang buong pamilya niya. Sobrang tinding trauma ang nangyari sa akin kaya raw ako nagkaganon. My gosh, Elise! Ano ba nangyari sa inyo ni Manuel doon sa probinsyang yon, ha? Bakit humantong sa gano'n ang pag-aaway niyo? Ay, hindi ko alam. Akala niya hindi ko siya mahal, Stella. Akala niya. Ibig sabihin, totoo palang sinabi ni Noah sa akin. Anong sinabi ni Noah, Stella? Na itong si Manuel daw, hindi naniniwalang mahal mo siya. Na nagkapisikalan daw kayo. Kaya naghabulan kayo dun sa gubat. At dun ginawa ni Manuel ang ginawa niya sa sarili niya. Stella, si Manuel. Huwag mo na isipin yun, Elise. Tapos na yun. Alam kong pinagsisisihan mo nang nangyari. Choice ni Manuel ang gawin yun sa sarili niya. Naikwento na rin kasi ni Noah sa akin ang tungkol sa pamilya ni Manuel. Pinagmamalupitan pala siya doon. Kaya siya umalis sa kanila. Siguro matagal na rin talaga niya dinadala ang trauma. Kaya ganun na lang siya kabilis pumitik nung nalaman niya ang ginawa mo.
Nagsinungaling si Noah kay Stella, Miss Anne. O mas tamang sabihin na hindi niya inamin ang lahat para protektahan ako at para na rin itago ang tungkol sa pagiging aswang ng pamilya ni Manuel. Sigurado rin naman kasi kami noon na walang maniniwala sa amin kahit paanong paliwanag ang gawin namin. Siya nga pala, Elise. Si Noah ang nag-asikaso ng paghahanap sa bangkay ni Manuel. Alam daw kasi niya na gusto mong bigyan ng magandang burol at libing ang dati mong kinakasama. Kaya niya ginawa yun. Natagpuan na nila ang katawan niya at iuuwi na nila siya rito para maiburol natin. Total, wala namang ibang kamag-anak na mag-declaim sa katawan niya. Pakisabi sa kanya. Maraming salamat. May sasabihin pa ako sa'yo, Elise. Pero huwag kang mabibigla. Habang isinasagawa kasi ang retrieval operation sa katawan ni Manuel, hindi sinasadyang na-discover din ng mga otoridad ang teritoryo ng pamilya niya. Ano? Nakita nila ang bahay ni na Manuel at ang buong pamilya niya? Hindi. Wala nang ibang nakita pang mga otoridad sa lugar na yun, kundi abo. Sa investigasyon, lumabas na mukhang sinunog ni Manuel ang buong bahay kasamang pamilya niya. Tapos, saka kanya hinabol sa gubat habang natutupok yun. Diyos ko. Mukhang nasira na talaga ng bait si Manuel. Kailan darating ang bangkay? Hindi ko pa alam eh. Mamaya pagdating ni Noah, itatanong ko sa kanya. Sa ngayon, kailangan mo ang magpahinga muna. Nag-aalala ako ng malala sa iyo, Elise. Ang sabi ng doktor, masyado ka raw natagtag. Kailangan bumawi ka ng lakas para kay baby, okay? Oh, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang tumawag ako ng doktor? Hindi na. Ayos na ako, Stella. Ang totoo, natutuwa na ako dahil mabait pa rin sa akin ng Diyos sa kabila ng pagiging makasalanan ko. Ang ibig sabihin nun, binibigyan ka pa niya ng isa pang pagkakataong itama ang buhay mo, Elise. Kaya huwag ka nang umiyak. Magpasalamat na lang tayo at ganito ang naging hatol sa iyo ng langit. Mabilis na lumipas ang mga araw, Miss Anne, at nakalabas na nga ako ng ospital. Nakauwi ako sa bahay namin ni Manuel at inabutan kong nakaayos na ang lahat doon para sa kanyang burol. Ilang araw ding na-delay yun dahil kinailangan pang ibiyahe ang katawan niya pa Maynila mula sa probinsya nila. At nagpapasalamat ako kay Noah para sa effort niya noon. Welcome home po, Ma'am Elise. Ma'am Stella, Sir Noah. Hello po, Mang Narding. Magandang araw po sa inyo, Mang Narding. Maayos sa hubang kwarto ni Elise? Dadalhin ko na kasi siya doon para makapagpahinga. Ay nako, huwag po kayo mag-alala, sir. Inayos na po namin ang lahat bago pa kayo dumating. O gusto niyo po ako na ang maghahatid kay Ma'am sa kwarto niya? Maraming salamat ho, Mang Narding. O siya, sige na. Mas mabuti pa nga para maasikaso na namin ni Noah yung mga dapat ayusin sa lamay. Babalikan na lang kita mamaya, Elise. Tumawag ka lang sa akin kung may kailangan ka. Okay, maraming salamat. Haliho kayo, ma'am. Dahan-dahan lang po, ma'am, at nandito na po tayo sa kwarto niyo. Salamat ulit, Mang Narding. Ay, kamusta na ho pala kayo rito? Maayos naman po, ma'am. Ang totoo nga po niyan masaya ako at nakauwi kayo ng ligtas kasama ang anak ninyo. Buti na lamang ho pala sinundan kayo ni Sir Noah doon sa probinsya, ano? Hindi ako nagkamaling sabihin sa kanya kung saan kayo dinala ni Sir Manuel. Ano ang ibig niyo sabihin, Mang Narding? Kayo nagsabi kay Noah kung saan kami pupunta ni Manuel? Ay, oo po, ma'am. Kasi ma'am nag-aalala ako sa inyo noon. Bakit naman ho? Ano ho bang alam niyo, Mang Narding? May tinatago ho ba kayo sa akin?
Hindi ko kasi alam, ma'am, kung paano ko ipapaliwanag ito sa inyo. Pero, naalala niyo ho ba yung sinabi ko tungkol sa mabangis na hayop na narinig ko na kumakain ng aso doon sa butega? Bago po kayo umalis ni Sir Manuel. Oo, ano ho bang meron doon? Ang totoo kasi niyan, ma'am eh. Nakita ko ho talaga kung sino ang kumakain ng aso. Bigla na lang akong natigilan noon sa sinabi ni Mang Narding, Miss Anne. Ang totoo, kahit naman hindi niya ituloy ang sinasabi niya, ay alam ko na agad kung sino ang tinutukoy niya. Ma'am, aswang ho si Sir Manuel. Sa maniwala kayo sa hindi. Kaya nga ho, gusto ko sanang sabihin sa inyo na hanggang maaari, ipalibing ninyo agad ang bakay niya. At baka meron pa hong hindi magandang mangyari. Alam ko ang tungkol doon, Mang Narding. Ang totoo ho niyan, nalaman kong ang buong pamilya nila sa probinsya ay puro aswang din. Ho? Bakit ho dinala pa rito yung bangkay niya, ma'am? Paano ho kung biglang bumangon yan? Baka ho hindi lang ho hayop ang kanin, baka tayo na. Mang Narding, wala na ho si Manuel. Siguro naman hindi niya na magagawa pa yung sinasabi niyo. Hindi naman ho immortal ang mga aswang, hindi ho ba? Hindi ho tayo nakakasiguro, ma'am. Sa katunayan nga ho, pagdating pa lang ng bangkay ni Sir Manuel dito sa bahay, pinalibutan na ho ng mga uwak ang paligid ng bakuran. Pati na rin ho ang bubong. Tingnan nyo ho. Bigla na lang binuksan ni Mang Narding ang bintana ng kwarto para ipakita sa akin ang mga uwak na naglilipa na sa labas ng bahay namin. Talagang nanlaki ang mga mata ko noon at pakiramdam ko ay kumakapal ang ulo ko. Ma'am, hindi ko alam kung anong klaseng aswang sina Sir Manuel. Pero ang sabi ko kasi ng lola ko noon sa probinsya, meron daw po talagang mga uri ng aswang na may kakayahang mabuhay ulit pagkatapos nilang mamatay. Hanggat hindi naaabo kanilang katawan. Talaga ho, Mang Narding? Oho, ma'am. Lalo na ho yung mga aswang na sumasamba sa dyablo. Doon na ako parang biglang kinabahan ng todo, Miss Anne. Naaalala ko bigla yung pangalan ng sinasambang nilalang ng pamilya ni na Manuel, kaya halos dumagundong ang dibdib ko sa kaba. Dali-dali kong ipinatawag si Noah noon at sinabi ko sa kanya ang mga sinabi rin sa akin ni Mang Narding. Kahit siya, halatang natakot din sa nalaman. Ipakremate natin ang katawan niya, Elise, para makasigurado tayo. Ganun na nga lang siguro. Huwag kang mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Pagkatapos ito, mabubuhay ka na ulit ng normal. Ewan ko. Hindi ko alam kung kaya ko pang mabuhay ng normal pagkatapos ng lahat ng nangyari, Noah. Magsimula ulit tayo, Elise. Kasamang anak natin. Buuin na natin ang pamilya natin. Napayuko na lang ako nang hawakan ni Noah ang kamay ko. Nasasaktan akong makita ang itsura niya na punong-puno ng pag-asang mabubuo pa ang pamilya namin. Kung ako lang, gusto ko rin namang bigyan ng maayos at buong pamilya ang anak namin, pero natatakot akong baka mali ang desisyong yon, na baka lalo lamang kaming makarma kung kami pa rin ang magkakatuluyan sa huli, gayong nagsimula kami sa pagkakasala. Elise, pakakasalan kita. Yun ang pinakamagandang paraan para maitama natin ang lahat ng naging mali sa relasyon natin. Isa pa, hindi naman kita pipilitin na sumagot sa akin agad-agad.
Handa ako maghintay, Elise. Tama si Noah, Elise. Alam kong ako ang pinakaunang tutol noon sa relasyon yung dalawa. Pero ngayon, yun din ang nakikita ko. Mukhang kayo talagang para sa isa't isa dahil tingnan mo, sa kabila ng lahat ng nangyari, kayo pa rin ang naiwang magkasama ngayon. Hahayaan muna kitang makapag-isip, Elise. Sa ngayon, tapusin na lang muna natin ang problema kay Manuel. Tatlong araw lang naming ibinurol si Manuel, Miss Anne. Pagkatapos ay pinakremate na nga namin ang katawan niya. Laking pasasalamat ko na lang talaga na wala nang iba pang kababalaghang nangyari sa loob ng 3 araw na yon. Bukod sa halos hindi nga nawawala ng uwak sa palibot ng bahay namin. Miss Anne, hindi ko agad nun sinagot si Noah. Hinayaan ko muna ang sarili ko na magluksa sa pagkamatay ni Manuel at maghilom mula sa dinanas kong trauma. Sa mga panahong yon ay sinigurado naman ni Noah na maayos ang kalagayan namin ng anak niya. Inaalagaan niya kami ng walang nakukuhang kapalit mula sa akin. At dahil doon, ay tuluyan na nga akong nahulog sa kanya. Inabot din ng halos 3 taon bago ko siya sinagot. Pagkatapos noon ay agad-agad kaming nagpakasal. Sa ngayon po ay malaki na ang panganay naming anak, habang yung bunso naman ay 10 taong gulang pa lamang. Maayos na ang buhay namin ngayon at masasabi kong mukhang napatawad na rin naman kami ni Manuel sa nagawa namin noon. Kung minsan kasi napapanaginipan ko pa rin siya, pero malayo na siya doon sa dating galit at puno ng hinanakit niyang itsura nang pumanaw siya dito sa mundo. Ibinaon na namin sa limot ang lahat ng hindi magandang alaalang yon at ipinagpasa Diyos na lamang ang lahat. Kaya naman nagawa ko na itong ibahagi sa inyo ngayon at sana ay nagsilbi po itong aral para sa lahat ng listeners ng channel na ito na nasa kaparehong sitwasyon ngayon. Nawa ay nagustuhan niyo po ang aking kinuwento at muli ay nagpapasalamat ako sa Kwentong Takip Silim para sa pagbibigay sa akin ng oportunidad na maibahagi ito. Dito ko na po tinatapos ang aking sulat, Miss Anne. Ako nga po pala ulit si Elise. More power po sa inyo, Kwentong Takip Silim. Flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body. 1 Corinthians 6:18. Sa ating mga tagapakinig, kakaibang bangungot ang ipinadala sa atin ngayong gabi ng ating letter sender na si Doktora Elise. Pero hindi natin may tatangging ito ay sumasalamin sa realidad. Lalo na sa panahon ngayon na kabi-kabilang mga balita tungkol sa mga personalidad na parabang gano'n na lang kabilis kung manloko at sakta ng mga taong pinangakuan nilang mamahalin. At ang kwento natin sa episode na ito, mga katakip silim, ay nagpapaalala ang bawat pagkakamali natin ay may kaakibat na karma o parusa. Medyo kakaiba nga lang ang nangyari sa kanya dahil sobrang nakakapangilabot ang natuklasan niya tungkol sa pamilya ng kanyang kinakasamang si Manuel. Ganoon pa man, gusto ko pa rin paalalahanan yung mga hindi mapakali sa iisang asawa o jowa dyan na nakikinig sa atin ngayon. Payo lang ng inyong lingkod, next time na matutokso kayo sa iba, pag-isipan nyo muna yun ng ilang beses bago kayo magpadala. Hindi naman siguro natin gugustuhin mga aswang pang siyang magparusa sa mga kalokohan natin, di ba? O di kaya isang mangkukulam. Gaya ng nangyari kay Aling Caridad na naging dahilan kung bakit nagkagano ng buo nilang angkan. Matuto na tayo sa karanasan ng iba, mga kaibigan. Huwag na nating gayahin pa ang kanilang mga pagkakamali para hindi natin maranasan kung paano parusahan ng mga aswang. May kilala ba kayong mahilig mga liwa dyan? Share nyo na tong video na ito sa kanila. Malay natin, baka matauhan. Samahan nyo na rin ang pag-like at subscribe sa ating channel para naman updated kayo para sa mga susunod pa nating kwento. Hanggang sa muli!